Magandang araw po. Ako po si Saskia Enero, 22 years old, na nag-aaral sa NCST. At ang napili ko pong paksa ay ang cellphone. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay may cellphone na. Mapabata man o matanda. Isa na rin ako sa mga taong umaasa at gumagamit ng cellphone sa maraming aspeto ng buhay. Pero gaya ng karamihan sa mga bagay sa mundo, may mabuti at masama ring naidudulot ang cellphone. Unahin po muna natin ang maganda. Ang cellphone ay isang makabagong imbensyon na lubos na nakatulong sa ating komunikasyon. Sa isang pindot lang, kaya na nating makausap ang ating mga mahal sa buhay saan man sila naroroon sa mundo. Hindi gaya noon na kailangan pang sumulat ng liham at maghintay ng ilang linggo bago makatanggap ng sagot. Ngayon, mayroong text, tawag, video call at social media kaya mas mabilis at mas maginhawa ang pakikipag-ugnayan. Bukod pa rito, napakarami na ring magagawa gamit ang cellphone. Maaari tayong mag-aral online, manood ng mga educational videos, mag-research para sa ating mga takdang aralin, at marami pang iba. Lalo na ngayong panahon ng teknolohiya, malaking tulong ang cellphone sa mga estudyante at sa mga nagtatrabaho. Pwede rin itong gamitin bilang kalendar, alarm clock, calculator at maging scanner ng mga dokumento. Isa pa, sa panahon ng emergency, napakahalaga ng cellphone upang makatawag ng saklolo o magpadala ng mensahe agad-agad. Pero gaya nga ng kasabihang lahat ng sobra ay masama, hindi rin po maikakaila na may mga hindi rin magandang na idudulot ang cellphone. Lalo na kung inaabuso o maling paggamit ang ginagawa. Isa sa mga hindi magandang epekto ng cellphone ay ang pagkakaroon ng adiksyon o labis na pagdepende dito. Marami na ang hindi makatulog ng maayos dahil sa kakagamit ng cellphone sa gabi. Imbis na matulog, mas pinipili pang maglaro, mag-scroll sa social media o manood ng videos. Ang resulta, inaantok sa klase o trabaho kinabukasan, bumababa ang performance at nagkakaroon ng problema sa kalusugan. Bukod pa dito, naapektuhan din ang ating relasyon sa ibang tao. May mga pagkakataon na kahit magkasama sa isang silid ang pamilya o magkakaibigan, lahat nakatutok sa kani-kanilang cellphone. Nawawala na ang personal na koneksyon, ang tunay na usapan at ang pagbibigay ng atensyon sa isa't isa. Sa halip na magkwentuhan, tumatahimik ang paligid dahil abala sa cellphone ng bawat isa. Hindi rin ligtas ang cellphone sa mga panlilinlang sa internet. Marami ang nabibiktima ng fake news, scams at cyberbullying, lalo na sa mga kabataan. Napakadaling maimpluwensyahan ng maling impormasyon na nakikita sa social media. May mga bata ring nalalantad sa hindi angkop na mga content na maaaring makaapekto sa kanilang isipan at pag-uugali. Isa pa sa mga hindi magandang epekto ay ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle. Dahil sa kakaupo at pagkakatitig sa screen ng cellphone buong araw, bumababa ang physical activity ng tao. Lumalakas ang posibilidad ng pagtaas ng timbang, pagkakaroon ng sakit sa likod, mata, at iba pang problema sa kalusugan. Sa huli, gusto ko lang ipaalala na ang cellphone ay isang kasangkapan. Wala itong sariling isip, tayo ang gumagamit nito at tayo rin ang may kontrol sa kung paano natin ito gagamitin. Hindi masama ang cellphone. Kasatunayan,
Ito ay napakalaking tulong kung gagamitin sa tama. Ngunit kung ito ay aabusuhin, tiyak na makakasama rin sa atin. Kaya't bilang isang responsable at mahinahong mamamayan, dapat nating matutunan ang tamang paggamit ng cellphone. Gamitin ito sa makabuluhang bagay. Huwag hayaang ito ang magdikta ng ating oras at buhay. Mas piliin pa rin nating makapag-ugnayan sa ating pamilya at kaibigan sa tunay na buhay. Alamin kung kailan dapat gumamit at kailan dapat ipahinga ang ating mga mata, utak at puso. Maraming salamat po at naway magsilbing paalala ang aking mga sinabi para sa ating lahat. Ingatan natin ang ating oras, kalusugan at mga relasyon, higit pa ito sa anumang teknolohiya.